So, Doc, itong arugula, money maker ba to? Yes. Yes. Why? Because kukunti lang kayo? Siguro isang factor na yon na hindi masyado marami nagtatanim ng arugula. Then, arugula is also rapidly recognized na. Dumadami, nung gustong kumain. Dati kasi, nung 90s, early 2000, napapanood mo lang sa mga food channel, no? Yes. Yung mga burger, sinasama lang sa burger. Doon mo lang naririnig yung arugula, But never kang nakatikim dito sa Pilipinas. Yes. Ako, lately nga lang ako nakatikim ng arugula, Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. We are a few weeks away sa ating Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet at ang highlight ng ating event ay ang business-to-business matching. Kaya don't miss this chance na makilala ang ating mga special guest speakers, ating mga resource persons, mga subscribers, farm owners, business owners, mga mahilig sa farming at mga gustong mag-start ng agribusiness. Secure your slots now and get a chance to win a trip to Hong Kong and Guangdong, China. Courtesy of Book and Go Travel and Tour Services. Strictly no walk-in, August 18, 2024, Gazebo Royal, Quezon City. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Pampangas Best. Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Razons by Glenn. Don Ricardo's Lechon. Agrimac Philippines. Allied Botanical Corporation. Tate Aqua Feeds. Hindi ako orthopedic surgeon pathologist ako. So hindi, Hindi. Yung mga pinuputol nila, kami tumatanggap nun. Yun yung dinadala sa'yo. So ito po yung namin. Ito yung nauna namin na greenhouse. Ito yung una namin kinonstruct na 180 square meter. Una lettuce yung tinanim namin dito lettuce yung nakatanim. Tapos ito yung reservoir. Yun, natuwa kami sa niya. Yes, ganito kalaki. Tapos siya, bali ang capacity niya is nasa 850 yung heads niya. Pero ngayon hindi na namin siya tinatamnan ng ng lettuce kasi doon na namin siya nilagay sa kabila. May iba, yung mas malaki ba yun, Doc? Mas malaki, oo. Kasi mas malaki yung volume ng namin, ng requirement, yung mga bumibili ng lettuce. Ano to, Doc, ano tong nakatanim dito ngayon? Ito din-devote na lang namin to sa ngayon, arugula. Arugula. So, arugula. So, ginagawa namin as lang siya, baby leaf. Kumbaga, hina-harvest namin siya ng ng hindi pa talaga yung lang siya. Bata-bata pa siya. Ganun lang siya. Kasi mahirap yung mag-grow ng arugula dito sa ganitong climate ng Manila, mainit, sobra. Okay lang yun, Doc, yung kahit maliit siya. May market, gusto ng market yan. Yes, oo. Gusto ng ng mga
Italian, karamihan mga Italian restaurant. Malakas yan, malakas. Actually, sa sobrang lakas niya, yung kabila, kinonvert na lang din Kinonvert niya na rin. Oo, ng arugula. So ano po basically ang tinatanim niyo, Doc? Arugula, lettuce? Arugula, lettuce, mga karamihan herbs. Dati, nagtatanim kami ng mga fruits ng kamatis. Oo. Doon sa kabilang ano yun, sa kabilang greenhouse yun yung malaki. Naka-divide yun into 3. So, yung lettuce namin nandun lang siya sa side na yun. Tapos yung pangalawa, kamatis. Tapos pangatlo, cucumber. Kaso nga lang, nagsisimula pa lang kami nun eh. So, we need talaga na maka-earn. Mabawi namin yung mga nagastos namin. So, pinalitan na namin ng lettuce lahat. Kasi ang Mas malaki ang market ng lettuce, Doc. Hindi, malaki rin ang market ng mga fruits actually. Kaso nga lang sa isang cycle ng fruits, kunwari ng tomato, nakatatlong cycle ka na ng lettuce. Oh, I see. Mas mabilis. Mas mabilis. Pero kung sa sa mga maganda rin siya actually. Kung malaki-laki lang talaga yung mas malaki pa yung lupa namin. Yun. Lalo may cucumber, maganda yung cucumber. Kaso nga lang yun nga, maraming cycle eh. Oo. Siyempre, palalakihin mo pa siya ng Oo. tsaka matrabaho. Doc, ipakita ko lang natin Sige yung po. Sige po. So, dito po tayo sa Don Aves Greenery Hydroponics Farm. Ang brand mo, sir, Beyond Fresh. Yes, yan po yung trademark namin. Oh. Doc, ang surname mo, Doc? Abe na lang. Ang surname mo, Doc? Alomesen. Alomesen. Ayan. Si Doc po ay pathologist. Medyo Malayo. sa ating mga layman, very technical. Oo. Medyo malalim yun. Doc, pwede tayo Sure. Sige po. Mag-tour. Apo. 2021. 2021. Apo. May microgreens din po kayo? Nagsisimula na kami ng microgreens, sir, pero hindi pa namin siya talaga ma-master. Ayun. Kasi akala namin madali lang microgreens, pero Mahirap hindi din pala. Mahirap din pala. Mukhang madali tignan. Mukhang madali. Pero mahirap din pala. So yan, meron Doc, kami yan, dill yan, tawag yung dill. Ano siya, herbs na aromatic herbs siya na masarap siya sa sa mga isda. Pero siya, maganda rin siya as itanim kasi siya para siyang basil na kapag hinarvest mo siya, leaves lang. Per stock na ganun, Doc, Yes, ang harvest per niya. stock siya. Tsaka hindi naman siya mahirap talaga itanim. Medyo matagal nga lang. Slow growing. Slow. Kumpara sa mga lettuce tsaka sa arugula, mabibilis sila. Mabibilis yun. Tsaka dito na rin kasi kami kumukuha ng kakainin namin minsan. Pag kailangan namin ng mga doon. Dito na kami kumukuha. Ito, Doc, yung arugula. Oo. Yan. Actually, mga nakalagay sa sahig, arugula din yan. Arugula rin? Oo. Tinatransfer lang namin kapag na-harvest na. Yun. Wala na kasing mapaglagyan eh. So, sadya, Doc, na siksik siya? Yes, oo. Kasi baby leaf lang siya eh. Oo, baby leaf. Oo. Mabilis ang turnaround niya. Mga 3 weeks lang from sowing, harvest na. Ganun. Pero pwede naman din na palakihin ng arugula, tapos ikakat na lang. Kaso nga lang, mas prefer namin yung mabilis. Mabilis. So, ang pag-harvest mo nito, Doc, kinakat mo siya or binubunot? Binubunot na namin siya kasama ng roots, lahat na? Konting roots lang. Hindi lahat ng roots. So, parang lettuce din. Hinuhugasan lang yung roots, tapos may tinitirang konti. Kasi talagang, proven na nagpapatagal ng buhay. Oo. Per grams namin siya binebenta. Per grams. Hindi siya per head. So, mas masarap pag baby leaf siya kaysa doon sa matured leaves. Actually, hindi ko masabi kung masarap siya parehas.
Ang problema, hindi naman problema, ang ano kasi, kapag ang arugula, pinalaki dito sa lowland, sadya talaga siyang medyo may pagka-spicy siya. Oo. Pero, kung kakainin mo siya lang, talagang spicy. Okay. Pero pag hinalo mo naman siya sa iba na, nagbe-blend na siya, masarap na siya. Lalo na kapag sa mga pizza, yun, wala na yan, masarap yan sa mga pizza. Yan. Yung mga iba kasi, sa mga highland, siguro, sa tingin ko lang, hindi siya mapait kasi maano siya, malamig yung klima, maganda yung ano niya. Kaya ganun din yung reason namin kung bakit baby leaf lang. Kasi kapag nag-mature pa siya, mas lalong strong. Yes. Pero surprisingly, maraming mga customers din na gusto nila maanghang. Maanghang. Oo. Kasi okay naman eh. Okay naman maanghang eh. Ito na yung for harvest na ano. Ito yung tsura ng for harvest. Yes, ganito. Ganito yung tsura. Oh, okay. Madami rin pala, Doc. Yes, oo. Sa per cup. So, tatanggalin lang namin siya ng ganyan. Yan. Tapos, huhugasan namin dito lang sa bottom kasi malinis naman siya eh. So, yun. Magtitira lang kami ng konting ugat. Mga ilang percent yung tinanggal mo, Doc? Na ugat? Almost mga sir, mga 90. So konting-konti lang talaga yung matitira. Yung important lang yung kadugtong lang niya. Yung radical niya. So, yes. Yun lang. Okay na yun para hindi tumagal na yung ano niya. Ito yung mga kakaplant lang, ilang few days ago. Yan. Ganyan lang namin siya tinatanim. Wow. Tapos ilalagyan lang namin siya ng ganito, ng water with some fertilizer. Yun. So independent pa to, hindi pa kasama sa system. Hindi pa. Kaya ano yung best time, Doc, na ilalagay mo na siya dito? The best time? Ilang days siya from actually, sowing? kahit ganito, okay na. Pwede na. Kapag nakatanim siya, tapos hindi pa siya tumutubo, mas maganda wag na muna ilagay sa sa system kasi yung seeds niya kapag sobrang basa, nagmo-molds. Hindi siya nagtutuloy ng germination. So pa-germinate na muna kapag nagkaroon na siya ng pwede na. Normally, Doc, ilang days yan bago mag-germinate? Mabilis lang. Ilang days? Less than a day. Oo. Mabilis talaga. So ito po, ilang days po ito? Ito, mga 3 days pa lang po yan. 3 days lang to. 3 days. So pwede na ilagay. Ito coriander. Medyo mahirap siya. Mahirap. Kasi lowland to eh. Kung siguro sa mga Tagaytay or Baguio, mas maganda. Pero okay naman din. Kumusta market nito? Malakas? Malakas yan. Actually, gusto nga namin i-convert to dati ng coriander lang. Tumbua. Kaso nga lang, nahirapan yung mga tao ko. Nahirapan kami. Oo. Kasi, dahil sa init, hindi niya kaya. Minsan, pa-germinate mo na, napalaki mo na, tapos biglang mamamatay lang. Parang ganun. Then, minsan, nagbo-bolt na siya kagad. Nag-flower na. Iba na lasa. Kailan nyo po yung harvest to, Doc? Actually, naghihintay na lang sila ng order. Okay. Pero ngayon, actually, kinokontrol namin yung order niya. Hindi naman sa pagmamayabang dahil mauubos kagad. So kumbaga hindi tinitira, yung bibigyan lahat ng order niya, ganun ba? Yes. Kasi meron kami mga na talaga parang na-compete na namin na mga customers na namin siya, na susupplyan namin. So syempre, mahirap naman masira kami, kaya ganun. Paano kayo naghanap ng market, Doc? Kasi you started from, di ba? Hindi niyo naman linya to. Paano nyo nagawa yun na from wala to ngayon sila nakapila? Siguro dahil hindi sa pagmamayabang hindi kami naghanap ng market. Hindi kami naghanap ng ganun na todo na naghanap ng market.
Yun nga, nung nagsimula kami nito, akala ko nga mahihirapan kami sa market eh. Sabi ko, nako, sa asawa ko, baka, alam mo yun, magbabahay-bahay tayo, magpupunta tayo ng mga establishment, magbibigay tayo ng samples. Hindi pala. Nag-post lang kami sa Facebook, then through social media, yun, kami, medyo nakilala. Yun, nagkaroon kami ng mga stable na customers. So ano pong mga customers nyo? Restaurants or institutional buyers, supermarket, ganyan? Siguro majority, mga 80% ng customers namin ngayon is mga bahay. Nakipag-usap lang sila sa amin through Facebook. Talaga, Facebook, sir? yes. Tingi-tingi lang talaga. As retailer talaga kami na paunti-unti lang talaga. Pero yung mga iba malalakas talaga, kahit bahay lang malakas talaga sa gulay. Malakas lang mag-consume. Yes. Meron din mga yung mga remaining na may restaurant kami, may caterer kami, meron din mga middleman, yung mga meron din, magre-resell ganyan. Yes, meron din. Yung pong mga household na clients niya, anong profile nila? May asawang foreigner o Filipino talaga? Halo-halo po. Halo-halo. Pero karamihan siguro mga talaga, mga nasa B, nasa A, mga ganun. Class A talaga. Class A. Pero hindi sa sa bias, pero meron din mga not so pero bumibili rin naman. Kasi mas na ngayon, mas health conscious na yung mga tao. Tsaka na. So ito, Doc, dahil ready for dispose. Ready na i-dispose. Ilang days to, considering na kinokontrol mo, ilang days bago to maubos? Kung kinokontrol namin, pinapaabot namin to ng 1 linggo eh. 1 linggo? 1 linggo. Pero kung walang preno, 1 araw. Ubos yan? Oh, yes. Hindi po sa yes, opo. Ganun po siya ka Kaya nag-isip na kami na kailangan natin talaga magdagdag ng production. Greenhouses. Kasi yung mga ibang customer namin, rin kasi pagka nadismaya or na-disappoint, na hindi mo makakuha, ganyan. Hindi na. Nagtatampo. Wow. Paano yung delivery nun, Doc? Delivery by Lalamove. By Lalamove lahat? Yes, oo. Okay. Kumbaga, malaki rin yung tulong ng mga courier services na dumali. Oo, dumali. Kakausap lang, tapos bayad GCash, mabilis din. Yes, ganun din, bilis lang. Dito lang, hindi ka nang aalis. Pero may kanya-kanya talaga mga problema na disadvantages kapag sa Lalamove, ganito problema mo. Yung handling. Yes. Hindi mo ma-assure yun na paano niya i-handle yun. Kung hindi siya maingat, posible yun. Yes, possible yun. Nangyayari din sa amin yun. Tapos nangyayari din na hindi na di-deliver. Siyempre, absorb namin yun. Because kinabukasan, deliver mo ulit. Yes, sira na yun eh. Pag ganun talaga, inaano namin talaga yung ng customer namin na hindi kami masira. So, di bali ng ayaw mo na. Kasi naman sa repeat orders naman yan eh. Order naman uli. Saka kung regular customer mo naman, mas madali nang kausap yan. Oo, mas madali kausap. Madali na. Madali na makaintindi. Yes, so especially if ikaw naman willing na palitan. Maraming mga customers na mababait naman, na understanding naman sila. Sa mga class A, mas madaling kausap, no? Yes. Actually, kaysa sa class B. Yes. Class A, pag sinabing bigyan mo ko ng ganito sa ganitong araw, pag class B, pag kulang ka lang ng 5 grams, oh my God. 5 grams, kulang pa ng 5 grams, balik mo yung 5 grams. Binalik ko nga yung 5 grams niya, 50 cents. Before tayo maglipat sa iba, ano yung mga considerations mo dito sa arugula to make it maganda yung production mo? Nothing beats, wala talagang shortcut talaga sa magandang production. Ang halaman,
kung magtatanim, madali lang magtanim ng halaman actually. Mm. Pero kung makagrow ka ng magandang halaman, mahirap yon. Yan ang mahirap. Kasi meron kang mga hindi kontroladong mga factors. Despite of Yes. ganitong setup. Yes, oo. Kahit na naka-enclose ka sa talagang papasukin ka pa rin ng insect. Tapos nandiyan yung panay ulan, kulang ka sa araw, ang hina nila mag-grow, madilaw sila. Nandiyan din yung human errors, makakalimutan ng tao mo na ganito. Maraming mga factors talaga na pwedeng talaga. Kailangan talaga dedicate mo talaga yung time mo. Paano mo ginagawa yan, Doc? Busy ka rin sa work. Nandiyan naman yung fortunately nandiyan naman yung kapatid ko. Okay. Pero rin naman, ako kahit na nasa trabaho ako, lagi ko pa rin talagang nasa isip yung farm ko. Kung kumusta na yung kumusta na yung ganito. Lagi ko siya tinitignan. Kasi ako talaga, mahilig talaga ako sa halaman. Oh. Kahit na hindi pa ako nagbi-business. Di pa ako nagtatayo ng ganito. Talaga mahilig talaga ako So sa first halaman. business mo to, Doc? Yes, first business ko siya. Wow. Started, kakapanood Kakapanood ko lang kay sa inyo. Kakapanood ko lang sa inyo. Doon ako natuto sa mga ganun. Then a lot of the learning talaga dito is talaga by experience. By experience. Doc, gaano nyo katagal pinerfect ito? Arugula? Actually, hindi pa siya perfect. Until now? Until now, hindi pa siya perfect. Marami pang marami pa ako naiisip na pwede pang i-improve sa kanya. Yun nga lang. Sa side mo, but the side ng customer mo, happy na sila? Pwede na. Ang lang siguro, ang goal na lang ngayon is to accumulate na lang talaga ng earnings. It's more on that, productivity. Opo. Yes, opo. Pero, yun, para ma-achieve ko yung goal ko na gusto ko talaga yung magandang production talaga. Kasi, na-amaze ako talaga sa mga ibang bansa. Na yung mga, talaga, mechanized na talaga, yung mga automatic, hindi na pinapagalaw ng tao, machine na. So, na-amaze ako sa mga ganun. So, yun ang gusto ko talaga na mangyari. May naging isang episode ako sa Vietnam. Yung ganito, yung isang house parang a hectare yata, yung isang house. Tapos meron siya mga 30, ganyan. Tapos lahat, talagang parang machine lahat. Pati yung pag-decompose ng ng planting material from the, tapos pati yung paghugas ulit ng cup. Tapos tatamnan niya ulit. Machine na. Sterilize. Grabe. Gusto ko nga sana sumama sa inyo nun eh. Hindi ka nakasama doon? Hindi ka nakasama. Sa dalat. Ganda nun, Doc. Oo. Ganda. Tsaka yung mga nila, yung pang pest control. Okay. Grabe. Insect to insect. Insect to insect. Pang combat. Wow. Walang zero pesticide. Chemicals. So, yun ang maganda. May para sa bata na halaman. May pang baba hanggang dito. May pang gitna, dahon. May pang bulaklak sa taas. Ganun yung yung isang plant, iba-ibang insect yung ganda. Grabe, gaganda, Doc. Nakakaingit. Yung natin siguro level hindi of available yun dito. Government policy. Medyo late masyadong mag-respond yung gobyerno natin. Oo nga. Sila available sa mga agricultural stores. Mabibili mo yung mga yan. Mga na. Mabibili mo. Darating din daw tayo dyan. Matagal pa. Sila nandun na. Tayo hindi pa nagsisimula. So, Doc, itong arugula, money maker ba to? Yes. Why? Because kukunti lang kayo? Siguro isang factor na yon na hindi masyado marami nagtatanim ng arugula. Then, arugula is also rapidly recognized na. Dumadami nung gustong kumain.
Dati kasi nung 90s o Wala early na. 2000, napapanood mo lang sa mga food Yes. channel, eh, no? Yes. Yung mga burger, sinasama lang sa burger. Doon mo lang naririnig yung arugula eh. But never kang nakatikim dito sa Pilipinas. Ako lately nga lang ako nakatikim ng arugula eh. Tsaka siguro dahil ano na rin, yung introduction ng ng mga seeds dito, late, yung mga seed medyo late na companies. rin siguro kumpara sa ibang bansa. Pero in fairness kasi talaga, nagbabago naman yung lasa ng burger mo kung may arugula siya. Yes. Nagbabago talaga Lalo na sa pizza. Masarap sa pizza. sa pizza. Anong solution na gamit mo, Doc? Solution, lahat naman ng solution na gamit ko na. Okay. Pero ngayon is Nutrihydro, tsaka meron din kaming sariling gawa namin. Nag-ano na rin kayo. Yes. It's more economical. Yes. More economical, yun ang main talaga. reason. Productivity Yes, talaga. productivity. You have to bring down your cost. Kasi lalo na sa ganito karami, malulugi ka eh. Kaya iba talaga ang management ng ng halimbawa, dati nung nagsisimula kami, yung lang, ganun lang. Yun. Pwede mo ma-perfect yun. Pero kapag lumipat ka na sa mas malaki, Iba na. Iba na. Ibang usapan na. kahit na same plant yung tinatanim mo, iba na yung makakaharap mong problema. Kasi mas malaki ka na, hindi mo na mababantay ang bawat isa yan. So meron ka na talagang mga measures na dapat gawin na paano ba kung ganyan. So lalo na siguro kung mas malaki pa, talagang iba na yung Ito sir, ngayon, Doc, itong setup ngayon, itong buong farm, how you consider it? This is not a backyard anymore. Yes, this is not a backyard anymore, pero hindi pa ito talaga na envision ko na gusto ko. Siguro naisip ko lang tong farm na to as a stepping stone. Stepping stone namin to mas maganda pa. Mas Are you malaki pa. planning to relocate to a bigger location? Yes. Naghahanap kami ng mas malaki. Kasi ako talaga, gusto ko talaga magtanim. So, medyo naboboring. Medyo naboboring ka na dito? Medyo nabobored na ako sa leafy. Oh, wow. Gusto ko naman ng iba. More crops? Yes, more crops. Actually, hindi lang naman sa halaman. Gusto ko rin mag aquaculture, mga isda. Talagang mahilig talaga ako sa mga mga living things na pwedeng i-consume ba. Sige, Doc. Move tayo to another house. Yes. Nabili lang namin siya nabili lang to ng staff namin. Wala naman, natuwa lang siya. So, ornamental? Ornamental na medicinal. Can also be used as a vegetable. Oh, okay. Nabili lang niya na ganito. And then, Yung ginawa niya, in-split. split, yan. Eh, may bumibili naman. May bumibili na pang decoration. Mint po to? Mint, yes. Anong klaseng mint? Spearmint yata to. Amoy, ano siya, parang toothpaste. Colgate. Parang Colgate. Yes. Tapos next namin sana, nahirapan kami sa microgreens. Microgreens. Yan. Ang luwang ng compound niyo pala, sir. Ito naman po, Ito po, basil. 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 How's basil? Very good. Okay din po ang basil. Lahat ng mga po namin dito na select na namin na Ito na yung mga ito may na yung, market. Kumbaga ito na yung mainstay namin. Dati medyo pa kami, experiment pa kami. Kung alin pa yung naghahanap din kami ng magandang variety ng basil. Nakahanap naman kami. Yan, kaka-harvest lang niya eh. Kaka-harvest lang niya. Yan, lang siya, naka-drip. Drip. Ilang square meter to, Doc? Ito is nasa 300 square meter. Ay, hindi.
200 lang pala. 200 plus kasama na yung kabila. Okay. Yes, 200 plus. Pero itong specific na ito lang, itong 100, siguro 100 na to? Yes. 120 na to? Yes. Malit lang pala yung 120. Maliit lang. Yung 180 sa kabila. Sige, Dok. Tapos may basil ka rin dito sa labas. Yan yung mga ano Overgrown? namin, mga ano na siya. Ready for ano na yan. For disposal na. Disposal na. Meron Ilang months na to? Yan, meron na yung 3 months. Ganun kabilis, Dok. 3 months, ganun lang siya. So yung nasa loob kanila, ilang months yun? Yan, mga 1.5 months. Yan. Kaya dapat hindi kami nakapagtanim kasi dapat talaga pagkaano pa lang may nakaabang ka na. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.